Ang sarili kong anak, ipinagbawal ako sa kasal niya. Tapos, buong hiya, pinadalhan ako ng bill na 5 milyong piso, 5,000, para akong sinampal sa harap ng lahat. Bilang ilaw ng tahanan, pinaghirapan ko bawat sentimo, lalo na mula nang pumanaw si Elena. Pero para sa kanila, ATM lang ako, walang pakialam sila sa aking dignidad. Hindi nila alam, may lihim akong yaman, hindi lang sa pera, kundi sa diskarte. Ang kawawang lolo na ito, hindi nila ako kilala. Hindi ito basta paghihiganti. Ito ay para sa aking dangal at isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Hindi na ako tatahimik. Kung naramdaman mo na ring baliwala ka, i-like at i-share ito. Kwentuhan mo ako sa comments saan ka nanunood. Ito ang kwento ng isang ama na pinilit ipagtanggol ang kanyang dignidad laban sa kasakiman ng sariling anak. Nakakapanindig balahibo ang kanyang paglaban, isang aral na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Ipinagbawal ako ng aking anak na si Paulo sa kanyang kasal, pero buong kapalpakan, ipinadala niya sa akin ang isang listahan ng gastos na umaabot sa 5 milyong piso, 5,000 para sa ingrande niyang handaan at sa kanilang honeymoon sa Boracay. Mayroon pa siyang idinagdag na, dapat ay magpasalamat ka pa dahil pinayagan kitang mag-ambag. Ngumiti lang ako noon, habang unti-unting nagiging malamig na determinasyon ang galit na aking nararamdaman. Ang pangarap niyang mayaman at perpektong kasal ay magiging isang bangungot. Nakatayo ako noon sa aking hapagkainan, sa tahimik na sulok ng aking munting tahanan. Palubog na ang araw ng Oktubre at sumasala ang sinag nito sa aking mga lumang kurtina na tila naghahatid ng alaala ng nakaraang mga taon. Dumating ang sobrang iyon kaninang umaga, makapal at kulay cream, na may malinis na sulat kamay ni Paulo sa harapan, isang sulat na ngayon ay nagdudulot ng kakaibang kaba. Inakala kong ito na ang imbitasyon sa kasal. Pagkatapos ng ilang buwang, walang komunikasyon, sinundan ng aking mga daliri ang selyo. May kaunting kaba sa aking dibdib, isang kislap ng pag-asa sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin. Maingat ko itong binuksan, umaasa sa isang eleganteng card na nagpapahayag ng petsa at lugar ng selebrasyon. Baka may kaunting paalala, natanungin ako kung pwede ko siyang ihatid sa altar, tulad ng biro namin dati noong bata pa siya, ngunit wala. Walang imbitasyon na naghihintay sa loob ng sobre. Sa halip, isang tumpok ng mga papel ang lumabas, mga itemized bill, sariwa at profesional na may kabuang 5 milyong piso, 5,000. Sinuri ko ang mga linya. 3 milyong piso, 3,000 para sa upa ng isang malaking mansyon, ang Hacienda Santa Elena, na may malalawak na hardin at kumikinang na mga chandelier. 1,200,000 piso, 1,200,000 naman para sa catering, kasama na ang mamahaling alak at sariwang sugpo mula pa sa malalayong lugar. At karagdagang 800,000 piso, 800,000 para sa honeymoon suite sa Boracay na may pribadong beach access. At sa pinakababang bahagi, isang sulat kamay mula kay Paulo. Tay, pagkatapos ng lahat ng problemang idinulot mo sa pamilya, magpasalamat ka na lang at pinayagan kitang mag-ambag. Ito ang iyong bahagi. Ipadala mo na agad ang tseke. Umaasa kami ni Micaela dito. Tinitigan ko ang mga salita. Malamig at makinis ang papel sa ilalim ng aking mga daliri, ngunit nagliliyab ang galit sa aking kalooban. Problema? Ang mga problemang ipinukol niya sa akin sa huli naming pagtatalo, na tila naghahanap ng dahilan para saktan ako. Sinisisi niya ako dahil hindi ako umakyat ng mas mataas sa aking karera bilang engineer, dahil sa simpleng buhay na aming tinahak, lalo na pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina, si Elena. Bahagyang nanginig ang aking kamay habang inilalapag ko ang sulat sa mesa. Saglit na lumabo ang mga nakalistang gastos sa aking paningin, puno ng galit at sakit. Sa tabi sa mesa ay nakatayo ang isang nakaramang litrato ng batang Paulo, nakangiti habang nakanganga pagkatapos ng isang laro ng baseball. Ang kanyang maliliit na kamay ay nasa akin, isang alaala ng inosenteng nakaraan. Paano nagawang maging ganitong tao ang batang iyon?
Humihingi ng pera na parang ako ay isang ATM, isang makina lang. Ipinagbawal ako sa kanyang kasal dahil hindi raw ako akma sa kanyang pinakinis na imahe, sa kanyang pinapangarap na sosyal na mundo. Unang tumama ang pagkabigla, isang malamig na alon na nagpabigat sa aking dibdib. Halos hindi ako makahinga. Kinuyom ko ang sulat sa aking kamao, pumipiyok ang papel na parang tuyong dahon, sumasalamin sa pagkabigo. Ngunit pinatag ko itong muli, dahan-dahan. Hindi ko hahayaang lamunin ako ng galit ng walang taros, ng hindi nag-iisip. Umatras ako mula sa mesa, dahan-dahang tumayo, nagreklamo ang aking mga tuhod sa paggalaw, parang pinaparamdam din ang bigat ng aking damdamin. Pakiramdam ko ay lumiit ang kusina, ang mga pader ay tila sumasara, na may mga alaala ng mga hapunan ng pamilya na matagal nang nawala, mga alaala ng masayang pamilya. Nagtungo ako sa lababo, nagwisik ng tubig sa aking mukha, umaasa na mahuhugasan ang kirot na aking nararamdaman. Ngunit hindi nito nahugasan ng sakit at galit. Inakala ni Paulo na kaya niya akong burahin sa kanyang buhay habang kinukuha ang aking ipon. Ang ipon na aking binuo sa loob ng maraming taon ng overtime, pagtitipid, pagkatapos kong mawala si Elena dahil sa cancer noong 2015. Bawat sentimo, pinaghirapan ko. Tinawagan niya ako minsan pagkatapos ng libing niya, putol ang kanyang boses, walang awa. Dapat mas ginawa mo ang lahat, Tay, para sa aming lahat. Ang kanyang mga salita ay bumalik sa aking isip, parang isang masakit na suntok. Bumalik ako sa mesa. Dinampot ang isang lumang relos de bulsa, isang pamana ng pamilya mula sa aking ama, na simbolo ng hirap at pagpupunyagi. Ang kadena nito ay gasgas na sa mga henerasyon ng pagsisikap. Regular itong umikot sa aking palad, isang paalala ng mga ugnayan na dapat manatili, ng mga pangako na hindi dapat masira. Ngunit pinutol ni Paulo ang aming ugnayan, hindi ba? Ipinagbawal ako dahil ibinulong ni Micaela na ang isang simpleng pensioner ay magdudulot ng kahihiyan sa kanilang grupo ng mga tech executive, sa kanilang mga kaibigang sosyal. Ngumiti ako noon, isang mabagal, mapait na kurba ng aking mga labi, habang ang sakit ay naging mas matalas at naging desisyon, determinasyon. Isinantabi ko ang bill, maingat na iniligpit, at naramdaman ko ang isang kislap na sumiklab sa aking kalooban, isang bagong apoy. Isang plano ang nagsisimulang mabuo sa anino ng aking isip. Isang plano na magpaparamdam sa kanila ng halaga ng respeto. Muli kong sinulyapan ang bill, tila nilalait ako ng mga numero, nagpapahiwatig ng kanilang kayabangan. Unti-unting nawala ang galit, napalitan ng malamig na kalinawan, isang malinaw na pag-iisip. Kung inakala ni Paulo na kaya niya akong manipulahin, nagkakamali siya. Alam kong ang direktang paghaharap ay walang mapupuntahan. Ipapagwalang bahala niya lang ako tulad ng dati. Ngunit, maaari akong mangalap ng impormasyon, makahanap ng mga butas sa kanilang perpektong plano. Ang lumakong laptop ay nakalagay sa kitchen counter, maalikabok ngunit handa. Oras na para alamin kung ano talaga ang kanilang binabalak at paano ko sila magagawang matuto. Nanatili ang kislap na iyon habang sinulyapan ko muli ang litrato, dinampot ko ito ngayong pagkakataon na may halo ng lungkot. Ang mukha ng batang Paulo, ang nakatingin pabalik, inosente at puno ng pangako, mula sa isang araw sa parke noong siya ay 8 taong gulang. Umakyat siya sa aking kandungan sa gitna ng biglaang bagyo. Inilibing ang kanyang ulo sa aking balikat, habang ang ulan ay bumabagsak sa mga bintana ng kotse. "Huwag kang mag-alala, Tay," ang sabi niya, bahagyang mahina ang boses. "Ikaw ang pinakamalakas." Mahigpit ko siyang niyakap, nangangakong lagi siyang poprotektahan, habang si Elena naman ay pinagmamasdan kami, na may mainit niyang ngiti, isang pamilyang buo at masaya. Naglakad-lakad ako ngayon sa kusina, kumakalansing ang mga sahig sa ilalim ng aking mga hakbang. Bawat tunog ay nagpapabalik sa alaala. Ang amoy ng lumang kape mula sa aking umagang tasa ay nanatili sa hangin. Biglang bumuhos ang mga alaala, mga weekend na tinuturuan ko siyang mag-swing ng bat sa lokal na field. Ang kanyang tawanan na umalingaw-ngaw habang siya ay umiikot sa mga base
mga alaalang hindi na maibabalik. Noon ay hindi kami mapaghihiwalay. Isang trio laban sa mundo, buo at matatag. Ngunit pagkatapos ng pagkamatay ni Elena, nagbago ang lahat. Si Paulo ay 25 na, umaakyat na sa corporate ladder sa tech industry at nagsimula siyang lumayo. Tila kinahihiya ang aming simpleng buhay. Pinabayaan mo siya, Tay. Ang akusa niya isang gabi sa telepono noong 2016, ang kanyang boses ay puno ng sama ng loob at galit. Kung mas marami kang kinita, baka mas naging maayos ang mga paggamot. Nilunok ko ang sakit. Pinaalalahanan siya tungkol sa mga laban sa insurance. Ang ikalawang mortgage na kinuha ko para mabayaran ang kanyang pangangalaga. Lahat ng sakripisyo ko para sa kanyang ina. Ngunit hindi siya nakinig. Ang nakita niya lang ay ang aking mga pagkukulang, ang simpleng bahay, ang maasahan ngunit hindi kaakit-akit na trabaho, ang buhay na hindi raw karapat-dapat sa kanya. Ang huling Pasko ang nagpatunay sa lahat. Nagmaneho ako papunta sa kanilang modernong apartment sa Maynila, dala-dala ang buong kaldero ng adobong manok at baboy, tulad ng ginagawa ni Elena, isang putahing punong-puno ng pagmamahal. Halos hindi ako tiningnan ni Micaela, abala sa kanyang telepono, bumulong ng kung ano kay Paulo na nagpatawa sa kanya. Tay, vegan na kami ngayon, sabi niya, nang may pagwawalang bahala at pagmamataas. At totoo lang, ang pagdating mo ng walang paunang abiso, nakakahiya. Umalis ako ng maaga. Ang pagmamaneho pa uwi ay naging malabo. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila nagpapakita sa akin na ako ay isang lumang bagay sa kanilang makintab na mundo, isang mundo na hindi ko na kinabibilangan. Ngayon, itong bill, ito na ang huling insulto, ang pinakamatindi. Hinihingi niyang pondohan ko ang kanilang kaluhuan habang isinasantabi nila ako at itinuturing na walang silbi. Kinuyom ko ang aking mga kamao habang nakatayo ako sa bintana, pinagmamasdan ang mga dahon na nagkakalat sa bakuran, tulad ng aking mga nawawalang pag-asa. Ang galit ay unti-unting nabuo, isang matinding apoy na pumalit sa nostalgia sa mga alaalang masakit na ngayon. Paano niya ako tratuhing parang pabigat at pagkatapos ay umasa pa ng pasasalamat dahil pinayagan niya akong magbayad? Hindi ako ang biktima dito. Hindi na. Pinalaki ko siyang mag-isa pagkatapos ni Elena, isinakripisyo ang mga bakasyon at kaginhawaan upang bigyan siya ng magandang simula, upang makamit niya ang kanyang mga pangarap. At si Micaela sa kanyang mga designer bag at pagmamalaki sa social media ay pinayagan ang kanyang kasakiman, pinalaki ang kanyang mga ambisyon. Hindi, ang pagtataksil na ito ay nangangailangan ng mga kahihinatnan. Nangako ako noon, tahimik ngunit marubdob, na gagawing isang aral ang kanilang perpektong araw na hindi nila malilimutan kailanman. Nagsimulang umulan ng mahina sa salamin, sumasalamin sa bagyo sa loob ko, at tumalikod ako, tumitigas ang aking determinasyon na parang bakal, hindi na magpapatinag. Saglit na sumilay ang pagdududa, isang munting tinig sa aking isip. Masyado na ba akong matanda para sa laban na ito? Ngunit isinantabi ko iyon. Ang hustisya ay hindi tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa dignidad, sa pagpapahalaga sa sarili. Sa isip na yon, dinampot ko ang aking laptop sa counter. Ang malamig na metal ay nagpatibay sa akin habang naghahanda akong maghukay ng mas malalim at tuklasin ang katotohanan. Humuni ang laptop sa lumalabo ng ilaw ng silid. Ang screen nito ay nagbibigay ng asul na kining sa magulong mesa. Umupo ako sa silya. Ang ulan ngayon ay isang tuloy-tuloy na tunog sa labas at binuksan ang browser ng may layunin. Ang mga social media profile ni Paulo ay pribado, ngunit kay Micaela ay hindi. Mahilig siyang ipagmalaki ang kanilang buhay, ang kanilang kasal, ang kanilang lahat. Nag-scroll ako sa kanyang mga post, bawat isa ay tila saksak sa aking puso. Hindi na makapaghintay sa aming dream wedding sa Hacienda Santa Elena, pinagpala ng luxury living. Ang petsa ay tumalon, Nobyembre 15, 2024, ilang linggo na lang. Ipinapakita ng mga litrato ang mansyon, ang malaking ballroom na pinalamutian ng mga mock setup, ang mga chandelier na kumikinang na parang mga diamante, isang tanawin ng kaluhuan.
Humigop ako mula sa isang baso ng murang pulang alak na aking iniipon. Ang mapait na lasa nito ay nagpatalas sa aking pagtuon. Ang aksyon ang mas mahalaga ngayon. Wala nang pagdadalamhati. Kailangan kong kumilos. Naglista ako sa isang pad. Lugar, Hacienda Santa Elena, 3 milyong piso, 3,000 ang reason ang upa. Caterer, Elite Events, ipinagmamalaki ang kanilang farm to table para sa 200 bisita. Photographer, isang kilalang propesyonal na nagngangalang Ate Lani Cruz. Ang kanyang portfolio ay nakalink sa mga komento ni Micaela. Mga magagandang kuha ang paparating, ang nilagay ni Micaela na may mga heart emoji, puno ng pagmamalaki. Naganap ang mga panloob na debate sa aking isip. Dapat ko ba siyang harapin ng direkta? Hindi, bibigyan ko lang siya ng kasiyahan sa pagwawalang bahala. Mas mabuting sirain mula sa anino upang maramdaman niya ang kawalan ng kontrol na lubha niyang kinatatakutan. Sunod-sunod na bumukas ang mga tab sa aking laptop. Ang site ni Mr. Benji Santos, ang wedding planner, ipinagmamalaki ang kanyang walang problemang mga event para sa mga piling kliyente. Kinumpirma ng isang kaibigan sa LinkedIn na siya ang humahawak nito. Isang lumang kasamahan ni Paulo ang nag-like sa isang post tungkol sa booking. Ang mga detalye ng honeymoon ay unti-unting lumabas mula sa isang promo ng travel agency. Isang Boracay resort, may overwater bungalow. Lahat ay pinunduhan ng bill na ipinadala nila sa akin. Muling sumiklab ang galit ko sa isang video na ibinahagi ni Micaela. Sinusubukan niya ang isang gown, nakangiti si Paulo sa tabi niya. Si Daddy ang magbabayad para sa party. Pabiro niyang sinabi sa mga komento na may kasamang winking emoji. Indirectly, ang kapalaluan ang nagtulak sa akin, nagpapalakas sa aking determinasyon. Nag-cross-reference ako ng mga vendor, florist, DJ, pati na ang limo service. Ang kaluhuan ay nakakagulat. Malayo sa kaya ng sweldo ni Paulo, nang walang aking kontribusyon, isang malinaw na pagpapakita ng kanilang pagiging mapagsamantala. May pag-aalinlangan na sumulpot, isang sandali ng pagdududa. Masyado na ba itong paghihiganti? Isinasaalang-alang ba ang natitirang ugnayan ng pamilya? Ngunit naalala ko muli ang kanyang sulat, ang nakakababa ng pagtingin na pribilehiyo at nawala ang pagdududa. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, pagtuturo sa kanya na ang kasakiman ay mayroong kahihinatnan. Nagpatatag ang aking mga kamay sa keyboard nang makita ko ang contact number ni Mr. Benji Santos, ang planner na nasa gitna ng lahat. Huminga ako ng malalim at nagpasya na tumawag. Nagsimulang kalasin ang kanilang perpektong tapestry, sinulid sa sinulid. Dinampot ko ang aking telepono. Ang mga daliri ko ay nakalutang sa dial pad. 2 beses itong nagring bago sinagot ng isang pinong boses, makinis na parang pinakinis na marmol. Mr. Benji Santos Events. Si Benji po ito. Paano ko po mapapaganda ang inyong araw? Sumandal ako sa kitchen counter. Malamig ang receiver sa aking tenga, pinatatag ang aking paghinga. Hello Benji, ako si Ricardo Torres. Ako ang ama ni Paulo Torres, ang nagbabayad para sa kanyang kasal. Saglit na katahimikan, pagkatapos ay bumaha ang init sa kanyang tono. Mr. Torres, binanggit po ni Paulo na tatawag kayo para tapusin ang mga bayarin. Labis po kaming natutuwa na nag-aambag kayo sa isang napaka-espesyal na kaganapan. Ang Hacienda Santa Elena ay puno na ng booking at ang visyon ni Micaela ay maganda nang nabubuo. Ang kanyang pagmamalaki ay halata. Pinabayaan ko siyang magsalita ng sandali tungkol sa mga floral arches at string quartets. Ang aking isip ay tumatalas na parang talim, naghahanda sa susunod na hakbang. Sa totoo lang, Benji, mas gusto kong pag-usapan ito ng personal. Maaari ba tayong magkita bukas? Mayroon akong ilang detalye na kailangan kong linawin. Mabilis siyang pumayag. Nagmungkahi ng kanyang opisina sa Maynila sa alas 10 ng umaga. Ibinaba ko ang telepono. Ang tunog nito ay umaling-aungaw sa tahimik na silid. Nagbuhos ako ng isa pang baso ng alak. Ipinapaikot ito habang iniisip ang kanyang mukha. Kapag nalaman niya ang katotohanan, isang imahe na nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Wala nang pagtatago sa likod ng mga sulat at bill. Sumandal ako sa upuan, umaagos ang adrenaline sa aking katawan, handa sa laban. Ang pulong kay Benji, ang unang hakbang,
at kailangan kong maging handa. Ginugol ko ang natitirang gabi sa muling pagsusuri ng bill. Naglista ng mga pangunahing numero upang manatili ang mga facts sa aking isip. Bago matulog, pumili ako ng malinis na sweater at slacks. Walang magarbong damit, ngunit sapat na para magmukhang seryoso at determinado. Kinabukasan, maaga akong nagising. May kape sa thermos, susi sa kamay, handang umalis para sa mahalagang pagpupulong. Nagmaneho ako sa kaunting trapiko, ang mga dahon ng taglagas ay nagpapalipat-lipat na parang confetti sa windshield, sumasalamin sa kaguluhan sa aking isip. Saglit na pag-aalinlangan ang humawak sa akin sa isang pulang ilaw. Ito na ba ang punto ng walang pagbabalik? Ngunit isinantabi ko ito. Pinabilis ang pagmamaneho nang maging berde ang ilaw. Determinado. Ang opisina ni Benji ay nasa isang makinis na gusali, puro salamin at chrome, malayo sa lumang brick setup ng aking engineering firm. Isang malinaw na pagpapakita ng kanilang kaibahan sa mundo. Nagparada ako at pumasok. Ang esterilisadong hangin ng lobby ay may bahid ng mamahaling pabango. Binati ako ni Benji ng mahigpit na pakikipagkamay. Ang kanyang suit ay perpektong tinahi at ang kurbata ay nakatali ng maayos. Mr. Torres, pasok po. Kape? Pinaupo niya ako sa isang marangyang silya sa tapat ng kanyang mesa na may tumpok ng mga swatch at kontrata. Isang nakaramang litrato ng isang nakangiting mag-asawa sa ilalim ng isang gazebo ang nakakuha ng aking pansin. Nagbubunsod ng isang tahimik na determinasyon. Ang kagalakang iyon ay hindi kay Paulo. Hindi sa aking pera at hindi sa aking dignidad. Nang makaupo, inilabas niya ang file. Kaya ang 5 milyong piso, 5,000 ay sumasaklaw sa lahat, lugar, catering, pati na ang honeymoon deposit. Tiniyak ni Paulo sa akin na ayos na ang lahat. Yumuko ako, kalmado ang boses, ngunit may matinding pagnanais na ilabas ang katotohanan. Ganun ba? Sabihin mo sa akin, Benji. Binanggit ba ni Paulo na ipinagbawal niya ako sa kasal? Na hindi man lang ako imbitado sa ekstravagansa na pinupunduhan ko raw? Lumaki ang kanyang mga mata. Nahulog ang panulat mula sa kanyang mga daliri sa gulat. Ipinagbawal? Hindi, sabi niya. Naayos na ang kontribusyon ng pamilya. Nakakahiya ito. Nakakahiya? Ang ganti ko, maikli at matalim, puno ng pait. Subukan mong sabihing nakakainsulto. Ipinadala niya sa akin ang bill na may sulat na nagsasabing dapat akong magpasalamat. Pagkatapos ko siyang palakihin ng mag-isa, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko. Gumalaw si Benji. Kinusot ang kanyang sintido. Tila nag-iisip ng kanyang sasabihin. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang mga kontrata ay nilagdaan na. Ngunit kung walang buong bayad, hindi kami makapagpapatuloy. Ang mga deposit ay non-refundable, ngunit ang balanse, eksakto, putol ko. Ipabatid mo kay Paulo na titigil ang kasal hanggang sa direktang kausapin niya ako. Walang pondo mula sa akin, at kung pipilitin niya, paalalahanan mo siya kung gaano kadaling masira ang mga plano, lalo na kung walang pundasyon ng respeto. Dahan-dahan siyang tumango, natulala sa aking mga salita. Tatawagan ko siya ngayon. Nagbabago ang mga bagay-bagay. Nang tumayo ako para umalis, narinig ko siyang bumulong, ang mayabang na bata na yon. Nagpasiklab ito sa akin, isang unang tikim ng kaguluhan na namumuo, at alam kong nasa tamang landas ako. Lumabas ako sa sariwang hangin, sumara ang pinto sa likod ko, at naramdaman ko ang pagkalat ng alon na parang batong inihagis sa tahimik na tubig. Ang aking plano ay nagsisimulang gumana. Nakatayo ako sa sidewalk, nakaramdam ng paglakas, ngunit alam kong hindi ako makakalayo ng mag-isa sa laban na ito. Si Benji ay simula pa lang. Hindi madaling susuko si Paulo, at kailangan ko ng mga mata at tainga na mapagkakatiwalaan, isang kakampi. Sumulpot sa aking isip ang pangalan ni Alex. Ang kanyang numero ay nakasave pa rin sa aking telepono sa kabila ng ilang taong katahimikan. Kilala niya si Paulo ng higit sa karamihan, at ang bago niyang trabaho bilang isang private detective ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Pagpasok sa kotse, huminga ako ng malalim. Nararamdaman ang pagbuo ng plano at nagsimulang mag-scroll sa aking mga contact, naghahanap ng tamang kakampi. Sa kotse,
Wala pa akong missed call, ngunit alam kong hindi magtatagal ang katahimikan na ito. Habang papalabas ako sa highway pauwi, ang aking isip ay lumilipad sa mga kakampi, sa mga taong maaaring makatulong sa akin. Nag-scroll ako sa aking mga contact, huminto sa pangalan ni Alex, hindi nagalaw sa loob ng maraming taon, isang alaala ng mas simpleng panahon. Ang matalik na kaibigan ni Paulo noong bata pa, ang iniwan niya ng mamayani ang ambisyon, ng yumaman. Isang mabilis na alaala ang sumiklab sa aking isip. Si Alex noong 20 anyos, dumating sa aming pinto pagkatapos ng diborsyo ng kanyang mga magulang, malungkot at nawawalan. Ginawaan siya ni Elena ng mainit na tsokolate habang kami ni Paulo ay naglalaro ng baraha upang aliwin siya. Nagdayal ako bago pa man manaig ang pagdududa. Alex, si Ricardo ito. Matagal na. Ang kanyang boses ay nagulat ngunit mainit, isang mainit na pagtanggap. Mr. Torres, wow. Oo, kumusta ka? Ayos ba ang lahat? Hindi eksakto, pag-amin ko. Ikakasal si Paulo, ngunit komplikado. Maaari ba tayong magkita? Kailangan ko ang iyong kadalubhasaan. Narinig kong isa ka ng private detective na may kakayahan sa photography. Napatawa siya ng tuyo. Kumakalat ang balita. Sige, saluma nating kapehan sa isang oras. Sumang-ayon ako, ibinaba ang telepono habang lumiliko ako sa aming driveway. Pakiramdam ko ay hindi na masyadong malungkot ang bahay dahil sa bagong layunin, sa bagong laban. Isang oras pagkaraan, nakaupo ako sa isang sulok ng mesa sa kapehan, naghihintay kay Alex. Ang aroma ng sariwang lutong tinapay ay humahalo sa mga nahuhulog na dahon na nakikita sa bintana, isang tahimik at payapang tanawin. Dumating si Alex, mas matangkad kaysa sa aking naaalala, na may matatalas na mata ng isang detective at isang bag ng kamera na nakasabit sa kanyang balikat. Nagkamay kami ng mahigpit, matatag ang kanyang kapit. Mr. Torres, mukhang maayos ka. Ikinagagalak ko ang pagkamatay ni Elena. Para ko na rin siyang ina. Salamat, Alex, at tawagin mo akong Ricardo. Inabot ko sa kanya ang kape. Ipinagbawal ako ni Paulo sa kanyang kasal, ngunit nagpadala ng bill na 5 milyong piso, 5,000. Hindi ako magbabayad, lalaban ako. Tumigas ang kanyang mukha, tila naiintindihan ang aking sitwasyon. Ganon talaga siya. Iniwan niya ako ilang taon na, ang nakakaraan ng hindi ko gustong magsinungaling sa isang reference para sa kanyang trabaho. Sabi niya, pinipigilan ko raw siya sa aking mga maliliit na trabaho. Tumango ako dahan-dahang nagtanong. Narinig ko ang ganoong mga kwento. Inabuso niya ang iba para sa kanyang pag-akyat. Oo naman, sabi ni Alex, yumuko. Ang kanyang tono ay puno ng dating sakit at galit. Sa kolehiyo, hiniram niya ang aking mga ideya sa proyekto, inangkin ang mga ito. Nang tinawagan ko siya para rito, hindi na niya ako kinausap. Ganoon din si Micaela, puro imahe, puro palabas. Nagplano kami habang nagre-refill ng kape, bawat detalye ay pinag-iisipan. Idodokumento niya ang kasal mula sa labas. Kukunan ang anumang masamang mangyayari sa mga litrato at video, handa para magamit sa publiko kung kinakailangan. Isang kakilala ang kumaway mula sa counter. Si Aling Nena mula sa kapitbahayan. Napangiti ako sa nakita ko. Naalala mo ba nang pinaglaruan ninyo ni Paulo si Aling Nena ng fake spider noong Halloween? Ngumiti si Alex, ngunit nawala rin. Wala na ang mga araw na iyon, nagbago siya. Ako rin, sagot ko. Ngunit ang alyansang ito, totoo ito. Kailangan natin ng isa't isa. Naghiwalay kami ng nagkamay. Ang mga ideya ay umiikot sa aking ulo na parang usok mula sa aming mga tasa. Paano kung kailangan natin ng mas maraming recordings, mga logs? Tanong ko. Ang tanong ay nakabitin habang siya ay tumango ng may pag-iisip. Dumaan ka sa aking lugar ngayong gabi, mungkahi ko. Dalhin mo ang lahat ng mayroon ka at magsimula na tayong maghanda ng totoo. Ngumiti si Alex, kumikislap ang kanyang mga mata sa pagkasabik. Deal, Ricardo, nandyan ako sa 8:00. Umalingaw-ngaw ang tanong na yon habang nagmamaneho ako pa uwi, patungo sa aking tahimik na tahanan. Nagsimulang bumagsak ang ulan.
Pagsapit ng gabi, nag-text ako kay Alex, hindi makapaghintay sa susunod na hakbang. Dumating siya sa aking pinto, dala ang kanyang toolkit, handang-handa. Ang malakas na ulan ay nagpabago sa ilaw ng porch sa isang malabo na kislap, nagpapahiwatig ng papalapit na bagyo. Handa nang mag-level up? Sabi niya, pagpasok sa loob, iniuugos ang kanyang coat, puno ng enerhiya. Lumipat kami sa sala, kung saan nilinis ko ang espasyo sa coffee table. Ang malalabong ilaw ay nagbigay ng mahabang anino sa mga kupas na rug. Inabutan ko siya ng isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay kumukulot na parang isang pangako. Isang pangako ng hustisya. Ipakita mo sa akin kung paano protektahan ang aking sarili. Mga recording, camera, lahat ng kailangan. Inilabas ni Alex ang mga gadget, isang maliit na recorder, mga nakatagong camera, pati na ang mga app para sa call logs. Una, ang mga batayang legal. Paliwanag niya, kalmado at nagtuturo ang kanyang boses. Isang profesional. Sa Pilipinas, one-party consent para sa mga recording. Pindutin mo ito sa kalagitnaan ng tawag. Nagpraktis ako sa isang mock setup. Ang kanyang demo ay naglantad ng mga taktika na maaaring gamitin ni Paulo. Gaslighting, paglihis, lahat ng masamang gawain. Tulad ng nangsisihin kaniya dahil hindi gumana ang mga paggamot ng nanay niya, malambing na sabi ni Alex, na tila naaalala rin ang sakit. Naaalala ko ang pagbebenta mo ng kotse mo para magbayad ng mga bill. Hindi niya pinansin iyon, ang sakripisyo mo. Malakas na tumama ang mga salita, naglabas ng alaala. Si Elena sa ospital, mahina ang kanyang kamay sa aking kamay. Paulo storming out pagkatapos akong akusahan na hindi ko raw ipinaglaban ng husto isang malalim na sugat. Ibinahagi ko ito ng saglit, kumakalat ang boses sa sakit. Mas karapat dapat siya ng mas mabuti mula sa aming lahat. Ibinigay mo ang lahat, Alex replied. Ang kanyang intonasyon ay malumanay ngunit matatag, nagbibigay lakas. May utang ako sa iyo. Pagkatapos maghiwalay ang mga magulang ko, pinayagan mo akong manatili dito, tinuruan mo ako ng math. Pinagtawanan lang iyon ni Paulo, tinawag akong mahina. Tahimik kaming nag-toast ng aming mga tasa para sa hustisya, hindi paghihiganti, kundi para sa katotohanan. Ipinaliwanag niya sa akin ang paglalagay ng kamera, bawat anggulo ay pinag-iisipan. Ianggulo mo ito dito para sa pinto. Makikita ng malinaw ang mga mukha. Sinubukan ko ang isa, malinaw ang feed sa aking telepono, isang pagdami ng lakas ang bumangon habang nagiging matatag ang imahe, nagbibigay ng kontrol. Ngunit habang humuhuni ang aparato, isang bagong kaisipan ang sumulpot sa aking isip. Paano kung tumawag si Paulo ngayong gabi? Nararamdaman ang pagbabago sa sitwasyon. Hindi tumawag si Paulo ng gabing iyon, ngunit alam kong hindi magtatagal ang katahimikan na ito. Lumipas ang sumunod na araw na puno ng matinding pag-asa. Sinuri ko ang aking telepono, sinubukan ang mga kamera, naglakad sa paligid ng block upang pakalmahin ang aking mga nerbiyos. Na tila naghihintay sa isang malaking pangyayari. Bawat kotseng dumadaan ay nagpapatalon sa akin, iniisip kong siya iyon ang kanyang pagdating. Pagsapit ng gabi, kinakabahan ako nang sa wakas ay umugong ang telepono, kumikislap ang kanyang pangalan sa screen, ang simula ng laban. Dahan-dahang humuni ang aparato sa aking palad, matatag ang berde nitong ilaw, nang umugong ang aking telepono sa mesa, humihiwa sa katahimikan ng gabi na parang kutsilyo. Nasa kalagitnaan ako ng pagtitimpla ng tsaa, nagsisimula palang pumito ang takure, ang usok ay dahan-dahang umiikot, isang simbolo ng kalmado. Nag-ilaw ang screen, si Paulo. Pinabayaan ko itong mag-ring, pinagmamasdan ang mga vibration na nagpapagalaw sa telepono sa kahoy. Nagpaparamdam ng pagkadismaya. Isang malamig na simoy ng hangin mula sa bintana ang umalingaw-ngaw sa tensyon sa aking tiyan. Nag-voicemail ito, pagkatapos ay umugong muli. Si Michaela naman ngayon, hindi ko rin pinansin yon, nagbuhos ng mainit na tubig sa teabag. Ang aroma ng chamomile ay nagpatibay sa akin habang naalala ko ang payo ni Alex. Itala ang lahat. Ang kanilang mga salita, ang magiging bala mo, ang iyong sandata.
Ilang araw na ang lumipas mula ng aming sesyon, puno ng tahimik na paghahanda, pag-install ng mga app, pagsubok ng mga anggulo sa bahay, pati na ang paglalakad sa paligid ng kapitbahayan upang linawin ang aking isip. Ngunit ngayon, nagsisimula na ang bagyo. Nagpatong-patong ang mga abiso. 3 voicemail, mga text na nagsasabing urgent, hinihingi ang aking pansin. Umupo ako sa kitchen table. Ang malabong ilaw sa itaas ay nagbigay ng mga anino sa dingding at pinatugtog ang una. Nakabitin ang daliri bago pindutin. Tay, si Paulo ito. May misunderstanding sa mga bayarin. Tumawag ang planner, sabi niya, umatras ka. Tawagan mo ako agad. Kailangan nating ayusin ito. Nagsimula ang kanyang boses ng kalmado, ngunit may namumuong gilid na parang graba sa ilalim ng paa, nagpapahiwatig ng pag-aalala. Inulit ko ito, napansin ang takot na namumuo sa ilalim. Misunderstanding, na parang ang kanyang bill at pagbabawal ay aksidente, isang hindi sinasadyang pagkakamali. Ang pangalawa, Ricardo, si Micaela ito. Galit si Paulo. Nagbabanta ang mga vendor na kansilahin ang kasal nang wala ang iyong kontribusyon. Huwag mong gawin ito, nakakababa. Ang kanyang tono ay mabilis, superior, na parang pinapagalitan ang isang bata. Nakakababa, ang salita ay nanakit, ngunit bahagya akong ngumiti, humigop ng aking tsaa. Nagbabala si Alex tungkol dito. Desperasyon na nagkukubli bilang akusasyon. Ang ikatlong voicemail ay mula muli kay Paulo. Lalong tumindi ang pagmamadali. Tay, seryoso, sagutin mo. Nagkakagulo na ang lahat. May utang ka sa amin nito pagkatapos ng lahat. Ang paghinto ay nagpahiwatig ng mga lumang sama ng loob. Mabigat ang kanyang hininga. 2 beses ko pa itong pinakinggan, sinusuri ang tumataas na tono. Mga pahiwatig na pagbabanta. Siguradong kumakalat na ang mga tsismis. Ginawa na ni Benji ang kanyang bahagi. Pagkatapos ay isang tawag mula sa isang lumang kaibigan, si Aling Nena, mula sa kabila ng kalye. Nag-aalangan ang kanyang boses nang sagutin ko. Ricardo, may narinig akong bulungan sa club, mga problema sa kasal ni Paulo. Sabi ng mga tao, may problema sa pera. Sana ay ayos ka lang. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang pagbabago, isang epekto na hindi ko inaasahan. Kumakalat na ang mga bulungan sa publiko. Hindi ko inaasahan na aabot ang balita ng ganoon kalayo at kabilis. Nagpasiklab ito sa akin. Isang pagdami ng kontrol pagkatapos ng mga tao ng pagiging isinasantabi. Ngunit habang inilalapag ko ang telepono, isa pang voicemail ang tumunog. Ang boses ni Paulo ay basag na ngayon. Kung hindi mo ito aayusin, pagsisisihan mo ito. Ang banta ay nakabitin doon. Umuulit sa aking isip habang tinititigan ko ang screen. Ang banta na iyon ay umalingaw-ngaw nang muling tumunog ang telepono kinabukasan ng gabi. Mapilit na parang tibok ng puso sa sala kung saan ako naglalakad. Bukas ang recorder app. Mahigpit kong hinawakan ang aparato, pinabayaan itong mag-ring ng 4 na beses, isang sadyang paghinto upang guluhin siya at maging handa. Hello, Paulo. Tay, sa wakas, ano ba talaga ang nangyayari? Sabi ni Benji, tumanggi kang magbayad, sinisira mo ang aming kasal. Sumabog ang kanyang akusasyon. Tumataas ang boses sa pagkadismaya at galit. Kalmado akong huminga. Malambot ang karpet sa ilalim ng aking mga paa. Sinisira? Ipinagbawal mo ako. Nagpadala ka ng bill na parang ako ay isang sponsor, hindi pamilya. Naaalala mo ang iyong sulat. Magpasalamat ka. Saglit na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay sumabog siya. Iyon ay, tingnan mo, hindi ganoon. Ang mga kaibigan ni Micaela, ang grupo, retired ka na, tay. Hindi ka magiging akma, ngunit ang pera, may utang ka. Pagkatapos ni nanay, pagkatapos ng mga paghihirap na idinulot mo. Ang panunumbat tungkol kay Elena ay naging tila tinik, ngunit nanatili akong kalmado, nire-record ang bawat salita. Pinalaki kita ng mag-isa. Ibinenta ko ang lahat ng mayroon ako para sa kanyang pangangalaga. Sinisisi mo ako noon. Ngayon ay binabaliwala mo ako. Hindi, Paulo, walang bayad. Sinisira mo ang lahat. Igaw niya ng buong galit. Galit na galit si Micaela. Gusto ng mga caterer ng mga deposit.
Hinihawakan ng estate ang petsa, ngunit nagbabanta ng mga bayarin. Ayusin mo ito. Huminto ako, humugot ng lakas mula sa relos de bulsa sa tabi ng mesa. Ang tunog nito ay paalala ng nagtatagal na dignidad. Ayusin ang sinira mo. Kausapin mo ako bilang isang anak, hindi isang bangkero. Pagkatapos ay sumingit ang boses ni Micaela. Naka-speakerphone pala. Ricardo, this is ridiculous. Nagtatayo kami ng buhay. Ang iyong kapahamakan ay maaaring magpawalang bisa sa lahat. Isipin mo ang kahihiyan. Ang kanyang mga pagputol ay nagpatindi sa tensyon. Ang kanyang tono ay puno ng paghamak. Kahihiyan tulad ng pagbabawal sa iyong biyenan. I think of the bill you sent. Honeymoon you expect me to fund while excluding me. Sumingit muli si Paulo nagtatanggol. It's duty, Dad. Family contributes. Admit it. You're jealous of my success. Ang pag-amin ay lumabas, pagkainggit bilang kanyang dahilan, at tumama ito na parang revelasyon na naglantad ng kanyang kayabangan. Matatag kong sinabi, tagumpay na binuo sa paggamit ng mga tao. Hindi na ngayon. Kumakalat ang linya sa kanyang mabigat na paghinga. Pagsisisihan mo ito. We're done. Binaba niya ang telepono ng biglaan. Umalingaw-ngaw ang katahimikan sa aking mga tenga. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw bilang isang pagkakamali, isang kahinaan na nakalantad, isang pagkakataong hindi na maibabalik. Ang kahinaan na iyon ay nanatili sa aking isipan habang naglalakad ako sa pasilyo, nag-iisip ng susunod na hakbang. Tahimik ang bahay maliban sa mahinang ugong ng refrigerator, isang tahimik na gabi. Pagkalipas ng ilang sandali, tumunog ang text alert. Alex, update. Humihingi ng bayad ang mga vendor. Kumakalat ang mga chismis sa estate. Parating na ang mga litrato. Binuksan ko ang attachment. Malabong mga kuha ng mga manggagawa na humihinto sa pag-setup. Isang florist van na nakatigil ng may pag-aalinlangan. Ang mga larawan ay nagpasiklab sa akin, nagbigay ng bagong lakas. Ngunit pagkatapos ay bumaha ang mga text ni Paulo. Makasariling matanda. Sinisira ang aming araw dahil sa ego. Maikling, matatalim na akusasyon na kumikislap sa screen. Nag-scroll ako, matatag ang puso nang tumunog ang tawag ng kapitbahay. Si Mang Jose mula sa kabila ng bakod. Ricardo, nakita kong sinisigawan ni Paulo ang isang delivery guy kahapon. Bastos na bastos, humihingi ng discount na parang siya ang may-ari ng lugar. Ang kanyang boses ay magaspang, sumusuporta. Narinig ko ang tungkol sa gulo sa kasal. Kung kailangan mo ng backup, nandito ako. Naaalala mo ba kung paano niya kami binastos sa block party? Nagpanggap na masyadong magaling. Sumandal ako sa dingding, telepono sa tenga. Salamat, Mang Jose. Ano bang nangyari sa delivery? Napatawa siya ng tuyo. May naghatid ng mga imbitasyon o kung ano paman. Pinagalitan siya ni Paulo dahil sa tupi, sinabi niya. Alam mo ba kung sino ako? Si Micaela ay nanood lang. Nag-uusap ang mga tao. Umaatras ang mga vendor. Ang anekdota ay nagpinta ng pagmamataas ni Paulo ng buhay. Appreciate intel. Keeps me going. Walang problema, Mang Jose. Sagot niya ng may init. May komunidad ka dito. Siya wala. Ibinaba namin ang telepono at nag-text ako pabalik kay Alex. Mas marami pa mula sa kapitbahay. Inilalayo ni Paulo ang lahat ng tao. Ang kanyang tugon, perpekto. Escalation incoming, preps faltering. Ngunit habang inilalapag ko ang telepono, isang bagong text mula sa hindi kilalang numero ang lumabas. Mr. Torres, tungkol sa mga wedding cancellation fees. Ang mga salita ay nagpatuloy, nagdulot ng bagong pagmamadali, habang ang umiikot na orasan sa mantle ay tila nagbibilang hanggang sa isang hindi maiiwasan na pagtatapos. Ang kulay abong liwanag ng bukang liwayway ay sumisilip sa mga kurtina noong Nobyembre 15, 2024, ang araw ng kasal. Nagsimulang umulan ng mahina sa mga window pane na parang mga daliri na walang pasensya, na tila naghahatid ng babala. Maaga akong nagising. Ang tiktak ng orasan mula kagabi ay umuulit pa rin sa aking tenga, isang paalala ng pagmamadali na namumuo sa nakaraang linggo. Ang mga araw na iyon ay lumipas sa isang ritmo ng tahimik na pagbabantay, pagsubaybay sa mga update mula kay Alex,
pagwawalang bahala sa mga tumitinding text mula kay Paulo, at kahit na mahabang paglalakad sa sariwang hangin ng Maynila upang patatagin ang aking mga nerbiyos laban sa anumang pag-aalinlangan. Ngayon habang sinusuri ko ang weather app sa aking telepono, ang mga forecast ng tuloy-tuloy na pag-ulan ay sumasalamin sa bagyong aking isinagawa, isang simbolikong baha na humuhugas sa mga pagpapanggap sa lahat ng kasinungalingan. Nagtimpla ako ng kape. Ang masarap na amoy nito ay pumuno sa kusina at umupo sa mesa, handa ang aking aparato. Ang unang text ni Alex ay dumating ng alas 7:00 ng umaga. Nasa estate. Dumating ang mga vendor o hindi. May mga litrato agad. Dahan-dahan akong humigop. Mainit ang tasa sa aking mga kamay habang unti-unting dumating ang mga larawan. Ang mga florist ay nagbababa ng mga van upang muling balutin ang kalahati ng mga arrangement. Ang kanilang mga mukha ay nakasimangot sa pagkadismaya sa ilalim ng mga payong. Problema sa deposit, sabi ng isang caption. Umalis na sila. Ang kaguluhan ay lumabas sa mga snippet ng totoong oras. Isang caterer truck ang nakatigil. Ang mga manggagawa ay naglalagay sa box ng mga kahon ng hindi nagagalaw na porselana at kubyertos. Ang ulan ay nagpapadulas sa driveway na nagiging makintab na gulo. Nagsimulang dumating ang mga bisita bandang tanghali. Ang mga lihim na kuha ni Alex ay nagpapakita ng mga litong grupo sa ilalim ng mga tolda. Mga payong na namumulaklak na parang madilim na bulaklak. Narinig ko, "Nasaan ang setup?" Ang kanyang mensahe ay tumunog. Hindi ko pinansin ang sunod-sunod na tawag mula kay Paulo. Ang telepono ay nagva-vibrate na parang nakulong na pukyutan sa mesa. Nagpatong-patong ang mga voicemail. Pinatugtog ko ang isa. Ang kanyang boses ay nagmamadali. "Tay, ipadala mo na ang pera ngayon. Nagkakagulo na ang lahat. Nagbabanta ang mga estate manager na isara ito." Ang desperasyon ay sumiklab. Isang malinaw na pagpapakita ng kanyang pagkabigo. Isang malaking kaibahan sa kanyang dating kayabangan. Mas marami pang litrato. Ang malaking hall ay kalahating nakasuot. Nakakalat ang mga silya. Walang tanda ng string quartet. Pagkatapos ay isang kuha na nagpakirot sa akin. Si Micaela sa kanyang gown, basag ang ekspresyon. Ang ulan ay bumabagsak sa mga bintana ng mansyon na parang luha. Saglit na sumilay ang pagdududa. Masyado ba itong malupit? Ginagawang isang palabas ang kanilang araw? Ngunit naalala ko ang pagmamataas ng bill, ang pagbabawal na mas malalim kaysa sa anumang ulan at nawala ang pagduda sa tahimik na kasiyahan. Ang hustisya ay hindi malumanay, ngunit ito ay kailangan. Pagsapit ng hapon, iniulat ni Alex, naglilibot ang mga bisita, ang ilan ay umaalis, kumakalat ang mga tsismis. Gulo sa pamilya tungkol sa pondo. Naglakad-lakad ako sa silid, ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa labas. Iniisip ang kahihiyan na nangyayari sa malayo, ang bunga ng kanilang kasakiman. Isa pang voicemail mula kay Paulo nagmamakaawa. "Please dad, i-wire mo na. Nagtatawanan na ang mga bisita. Help!" Isang bulong ng bisita sa audio clip ni Alex. Isang sakuna ito. Mahinang pagpaplano. Lalo pang lumakas ang pag-ulan, mga patak ng tubig ang nagpapalabo sa bakuran na parang ang kalikasan mismo ang nagpapalakas sa pagtutuos. Ngunit pagkatapos ay muling tumunog ang aking telepono, kumikislap ang pangalan ni Paulo, ang kanyang boses ay nasa dulo na, halos sumusuko. Ang pagmamakaawa sa kalagitnaan ng ring ay nakabitin sa hangin habang pinabayaan ko itong mag-voicemail muli. Ang tunog ay nilamon ng bigla ang pagkatok sa pinto. Mapilit at mabigat sa gitna ng malakas na ulan na tila naghahatid ng kanilang pagkabigo. Tumutulo ang ulan mula sa mga bubong at tuloy-tuloy na bumubuo ng mga maliit na ilog sa mga hakbang ng porch. Dahan-dahan akong lumapit, sumisilip sa peephole. Si Paulo at Micaela, magulo ang pananamit sa mga pajama, sa ilalim ng madaling inihagis na mga coat, basang-basa ang buhok, maputla at pagod ang mga mukha. Isang tanawin ng pagkabigo. Binuksan ko ang pinto ng bahagya. Pumasok ang malamig na hamog, nagdadala ng lamig sa aking tahanan. "Ano ang ginagawa ninyo dito?" Lumapit si Paulo. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang mga manggas, papunta sa entry rug, bumubuo ng isang maliit na puddle na parang isang hindi ka nais-nais na panghihimasok. "Tay,
Papasukin mo kami? Sirang-sira na ang kasal, umalis na ang mga vendor, nagkalat na ang mga bisita sa ulan. Isang biro na lang ngayon. Sumiksik si Micaela sa likod niya. Burado ang kanyang makeup. Ang gown ay sumisilip ng katawa-tawa sa ilalim ng kanyang coat, isang simbolo ng kanilang nawalang pagmamalaki. Ricardo, pakiusap, i-wire mo na ang pera. Maaari pa nating maisalba ang isang bagay. Tumabi ako ng may pag-aalinlangan, isinara ang pinto laban sa hangin. Nakatayo sila, tumutulo ang tubig sa pasilyo. Ang pamilyar na amoy ng aking tahanan ay nagbabangga sa kanilang desperasyon at pagkabigo. May salba. Pagkatapos ninyo akong ipagbawal, humihingi kayo ng bayad na parang ako ay isang tahimik na kasosyo, walang halaga. Ipinasad ni Paulo ang kamay sa kanyang basang-basa na buhok, basag ang boses, puno ng pagsisisi. Isang pagkakamali ito. Ideya ni Micaela ang imahe, alam mo na, ngunit ngayon ay gumuho na ang lahat. Tulungan mo kami, Tay, para sa mga lumang alaala, sa mga panahong masaya pa tayo. Ikinrus ko ang aking mga braso, matatag sa kabila ng emosyonal na paghila, nananatili sa aking desisyon. Isang flashback ang tumama sa akin sa paghinto. Si Paulo bilang teenager pagkatapos ng libing ni Elena, inaakusahan ako ng kahinaan habang inilibing ko ang aking kalungkutan sa trabaho. Isang alaala na nagpatigas sa aking puso. Nagpasiklab ito sa akin. Mga lumang alaala. Tulad ng nang sinisi mo ako sa pagkamatay ni nanay, binabaliwala mo ako maliban kung kailangan mo ng pera. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Sumingit si Micaela, nanginginig ang kanyang tono sa isang pagkakataon. Lumabas ang kahinaan na tila kinakabahan. Hindi namin sinasadya, stress lang. Ang honeymoon ay nakabook na, nawala na ang mga deposit. Isipin mo kami, ang aming kinabukasan. Isipin kayo? Ang ganti ko, kalmado, ngunit matalim. Pahahalagahan mo ba ako kung wala ang aking wallet? Sagutin mo yan. Nag-alinlangan si Paulo, ang kanyang mga mata ay sumusulyap, hindi makasagot. Siyempre, pamilya ka, ngunit ang tagumpay ay nangangahulugang mayroong mga pamantayan. Pakiusap, i-transfer mo na lang para matapos na ito. Ang pag-amin na mas mahalaga ang mga pamantayan kaysa sa ugnayan ay mabigat na nakabitin, naglantad ng kanilang kababawan. Hindi, Paulo, ito ang kahihinatnan. May presyo ang kasakiman at ito ang babayaran ninyo. Nagmakaawa siya, pagkatapos ay tumataas ang boses. Sinisira mo kami. Nagbubulungan ang mga bisita, nangungutya ang mga vendor. Ayusin mo ito para sa iyong anak. Hinawakan ni Micaela ang kanyang braso, bumulong ng may pagmamadali na tila nagmamakaawa. Ngunit umiling ako. Go learn from this. Matuto kayo sa inyong mga pagkakamali. Habang gumagalaw ako upang buksan ang pinto, lumabas ang huling mga salita ni Paulo. Hilaw, puno ng pagsisisi. Teka, Tay, pinagsisisihan ko. Lahat ng ito. Umugong ang ulan sa labas at isinara ko ang pinto sa kanila. Ang kanilang mga yapak ay umaatras sa bagyo. Nanatili ang determinasyon na parang eko ng kanyang pagsisisi, isang pag-asa na sana ay matuto siya. Ang eko na iyon ay nawala sa katahimikan habang tumalikod ako, lumubog sa silya sa tabi ng bintana. Ang ulan ay bumabagsak sa salamin sa kumukupas na pattern. Tinusok ng mga ilaw ng kanilang kotse ang takip silim bago nawala. Iniiwan ang bahay na nababalot sa isang nakapapawing pagod na katahimikan. Ang sumunod na ilang araw ay naging malabo sa refleksyon, pagsagot sa mga tawag mula sa mga mausisang kapitbahay, pag-aayos ng emosyonal na kalat, at maging ang pagsunog ng orihinal na bill sa fireplace isang tahimik na gabi. Ang mga abo nito ay isang simbolikong paglaya. Pagsapit ng linggo, nag-text si Alex ng kumpirmasyon. Buong pagbagsak. Nagbayad ang estate ng parsyal, ngunit bumagsak ang reputasyon. Nakakuha ako ng mga bagong kliyente salamat sa nangyari. Tinawagan ko siya, ang linya ay mainit na kumakalat. Ricardo, nagawa mo. Ipinapakita ng mga litrato ang mga walang laman na tolda. Umaalis ang mga bisita. Si Paulo ay kinukutya sa mga bulungan. Ang kayabangan niya ang kumain sa kanya. Sumandal ako.
Sumusulyap sa isang bukas na photo album sa mesa, mga kupas na larawan ng mas masayang mga panahon na nagpapakirot, ngunit hindi nakakapanakop. Pinahahalagahan ko ang iyong tulong. Pakiramdam ko ay malaya ako, isang malaking pasanin ang nawala. Tumawa siya ng bahagya. Kahit kailan, nakarinig ka ba mula sa kanya? Hindi pa mula noon, ngunit baka matuto siya, sana. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga lumang kalokohan. Ang usapan ay lumiko sa mga plano sa hinaharap. Marahil isang biyahe para sa akin na walang pasanin, isang bagong simula. Kalaunan, isang hindi inaasahang paglapit. Nag-email si Aling Nena, inspirasyon ng mga chismis. Ricardo, ang iyong paninindigan ay nagpaalala sa akin na pahalagahan ang tunay na ugnayan. Magkape tayo soon? Nagpainit ito sa akin, mga alyansa na namumulaklak mula sa kaguluhan, mga bagong koneksyon. Bumulong ako sa aking sarili sa isang solong toast na may kape. Para sa dignidad na nabawi, pakiramdam ko ay mas puno ang tahanan, hindi sa mga bagay, kundi sa pagpapahalaga sa sarili, sa respeto. Maaaring masakit ang aral ni Paulo, ngunit ang paglago ay madalas na ganoon. Ang mga pahiwatig ng kanyang pagsisisi ay nagpahiwatig ng mga binhi na naitanim, isang pag-asa para sa hinaharap. Nang sa wakas ay luminaw ang ulan, lumabas ako sa sariwang hangin, ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga ulap, isang bagong landas ang bumubukas sa harap ko. Humupa na ang bagyo sa aking puso. Habang papalayo ang sasakyan nila Paulo at Micaela, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Ang bill na ipinadala niya, sinunog ko, kasama ang lahat ng sakit. Kinumpirma ni Alex, tuluyang bumagsak ang kasal. Ang reputasyon ni Paulo nasira, samantalang si Alex nakakuha pa ng bagong kliyente. Para sa akin, nahanap ko muli ang aking dangal. Ang aral na ito, sana ay hindi nila malimutan. Ngayon, isang bagong Ricardo ang handang humarap sa bukas. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like, subscribe at i-share po. Magkomento sa ibaba at ikwento ang inyong saloobin. Maraming salamat sa panonood.